Okay. Dapat pala makasagot para may lumpia din. Oo, kainin mo na nakainin. Ikaw na ba? Nakakaano ka naman dyan. Okay. Yung alam mo yung pag may nagpe-pray, tas may nakaganon ng lumpia. Yan din, meron yan. Pag pakagat ka na. Let's pray. Yung lumpia nandito, parang monkey kayo nakaipon sa pisngi. So ang lumpia ang unang parang nauubos, no? At staple. Yes. Target lock kapag ka Oo. may handaan. So dami ng content creator, lalo na pagdating sa food, sa TikTok in particular, no? Kasi dyan kayo talaga lumipad kayo lahat. But would you say with people like you, na ganyan na ang caliber, ganito na ang attitude, do we have a chance on putting Filipino cuisine or yung culinary eksena sa Pilipinas sa world stage? Tingin mo meron? Yeah, it's right now yun yung tinatry kong i-influence sa mga kapwa creators ko is we've been saying for a long time that Filipino food is gonna be the next big thing, but it really is supposed to be a sustained effort. So I keep encouraging everyone to make more Filipino food recipe videos. Like do more Filipino content. Alam mo, Abby, I think lumpia will be the pineapple fried rice of the Philippines. Kasi did you know? Totoo nga. Did you know that pineapple fried rice is not eaten by Thai people? It is Talaga not ba? part of the Thai menu. It was just created for tourists. And it's the #1 most sold next to Pad Thai sa lahat ng mga pagkain. So, it was a propaganda or an activity na katuwaan ng Thai Tourism Board. Let's do a contest between the culinary people or the culinary world in Thailand and tingnan natin kung anong tutusok. And pineapple fried rice was the product. So, I think lumpia is our chance na parang lagi natin to kinakain, ba't hindi natin gawing kakaibang lumpia para makilala din tayo sa mundo? Parang entryway, Oo. gateway into Gateway. to the scene. Yeah. And thank you for pioneering the effort, Abby. I would like to say Glad- thank you. glad At to tayo do ay nasa mga food business din, so magpasalamat ka kay Abby. Oo, salamat sa iyo ha. Salamat ha. Okay. Ang hirap mag-please ng Pilipino kumain. Agree ba kayo? Yeah. Ang Yes. panlasa ng Pilipino medyo mahirap. Totoo. Pero na lang kung wala kang bujay, di ba? Oo. Lalo pa pagka tipid, murang pagkain, paano magiging masarap? Ikaw ba anong naging challenge mo nung nagtayo ka ng paresan? Ang challenge ko talaga, kasi una-una sa lahat, di naman ako yung ako lang yung parang taga-taste test Airpat ko kasi talaga yung nagluluto ng pares ko. So yung pares na yun, galing lang naman sa yabang yun, ng tatay ko. So hindi niya alam, nagtayo na ako ng negosyo yung pares ang kinabukasan. So, ang naging challenge sa akin kung paano ko naman siya i-market. Kasi sa dami din ng parang nagbebenta ng parisan. So, katulad ng sinabi mo, personality pa rin talaga yung magdadala. So, sinama ko yung personality ko doon sa pares. So, boom! Lumipad na rin siya. Nung pandemic niya to ginawa. Oo, nung pandemic ko rin siya ginawa. At thank God, no? Dahil okay pa rin siya hanggang ngayon at masarap pa rin naman siya. Kaya nga yung sinabi niya na lumpia pares, sana gusto mo yung masarap pa rin naman siya. Hindi, eto na lang. Gagawin ni Abby, tapos isama mo sa menu mo, bayaran mo si Abby. I-develop niya yung gusto ko recipe. yan para may negosyo na rin ako. Oo, pwede siya mag-R&D ng recipes para sa'yo. Uy, pwede yun, pero wala mo nang bayad-bayad. Saka na pag kumita na. Yung, di ba pag-usapan vlogger, XDL na muna.